Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 501 Kabanata 503 Ang mga lalaki ay lahat ng kuko ng baboy, ika-4 na update. Junior sister, sabihin mo sa akin, totoo ba iyon? Ikinalat ni Qiu Chen ang kanyang mga kamay, kung iisipin ng lahat, iyon lang. Wala namang naniniwala sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak sa sarili at kawalan ng kakayahan. Junior sister, naniniwala ako sa iyo, ngunit ang aking Panginoon at si Haring Jin ay hindi naniniwala. Lalo na't maaari kang mawala kahit na ang UK order, sino ang maniniwala kung sasabihin mo sa akin ang totoo? Kailangan mo lang sabihin ang totoo sa nakatatandang kapatid, at ang nakatatandang kapatid na lalaki ay magagarantiya na siya ang mamumuno. Sasabihin ko ang ilang mga salita ng kabaitan sa iyo, at itigil ko ang paglunok sa iyo sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi natinag si Qiu Chen, salamat sa iyong kabaitan, kapatid, ang sinabi ko lang ay totoo. Ikaw, saglit na sabi ng binata. Shi Jia, Chen, tinutulungan ka talaga ng senior brother. Kung hindi ka makikipagtulungan, maliit na bagay lang na humarap ka sa pader. Kung talagang magagalit ka kay Prinsipe Jin, kapag nailabas ang lason sa loob ng mahigit 10 araw at kalahati, hindi ka bibigyan ng solusyon ni Prince Jin. Yao, ano ang dapat mong gawin? Hindi sumagot si Qiu Chen, ngunit bamulong sa sarili. Siya ba? Bakit hindi? Hiniling ni King Jin sa master na bigyan tayo ng kalahating buwan ng pulbos para maging masunurin tayo. Ngayong masuwayin ka na, kailangan pa ba niyang panatilihin ka? Sa pagkakataong ito, hindi na muling sumagot si Qiu Chen, ngumiti, isinara ang pinto at pumasok. Saglit na nakatayo sa labas ng pinto ang binata, madilim ang mga mata, saka tumalikod at umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos makumpirma na walang tao, lumipad si Jingzi mula sa kadiliman, pumunta sa pintuan ni Qiu Chen at kumatok sa pinto. Senior brother, nasabi ko na lahat ng dapat sabihin, kaya please stop asking and go back. Ang naiinip na boses ni Qiu Chen ay nagmula sa silid, at hindi siya gumawa ng anumang ingay sa pagtayo at paglalakad, halatang ayaw niyang buksan ang pinto. Walang sinabi si Jingzi at patuloy na kumatok sa pinto. Hindi ko sinasadya. Sa sandaling binuksan ni Qiu Chen ang pinto, natigilan siya. Ang mga ekspresyon sa kanyang mga mata ay medyo mayaman. Bukod sa sorpresa, may iba pang saya. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako hiniling na sumama? Sabi ni Jingzi. Sa oras na ito, naalala ni Qiu Chen na bago umalis, sinabihan niya si Jingzi na pumunta sa Jingxi at pumunta sa Tungtian Cay para hanapin muna siya. Pagkatapos ay nagtanong siya, paano ka nakapasok? Gaano ka nakatagal dito? Kaya sinabi ni Jingzi kung ano ang nangyari ngayon, at sa wakas ay nagtapos, ang lalaki ngayon ay hindi isang mabuting tao. Nanliit ang mga mata ni Qiu Chen, na para bang ang isang ngiti ay hindi isang ngiti. Oh! Siya ang aking nakatatandang kapatid na si Zhu Dayanzhen, ang ipinagmamalaking disipulo ng ating pinuno. So ano? Kanina lang ako nasa pintuan, at malinaw kong narinig ang iyong pinuno ng Qingyang na nagsasabi sa iyong Panginoon na huwag kang ipahiya, at nandoon siya bukas. Pinapaalis ka niya, ngunit dinagdagan pa niya ang apoy upang takutin ka, sinusubukang makuha ang isang bagay mula sa iyo. Napakasama. Matapos marinig ang reklamo ni Jingzi, tumawa si Qiu Chen. Wala siyang pakialam kung bakit gustong linlangan siya ni Zhu Dayanzhen. Bigla niyang iniling ang kanyang ulo at nagtanong, nag-aalala ka ba sa akin? Saglit na natigilan si Jingzi, pinapaalalahanan lang kita na maging mas maingat kapag nasa parehong lugar ka kasama ng masasamang tao araw-araw. Oh! Malumanay na sumang-ayon si Qiu Chen, hindi mahalaga kung siya ay malungkot o masaya. Mabilis na inabot ni Jingzi ang kanyang mga braso at kinuha ang hugis kalahating buwan na token. Mula sa sinabi ni Zhu Dayanzi ngayon, ang token ay tila tinatawag na UK token, at ito ay tila napakahalaga. Paano nila malalaman na wala na ang iyong UK token? Ayon sa pangunawa ni Jingzi, si Qiu Chen ay may napakalakas na papel sa Tungtian Cay, sino ang susuri sa kanyang token nang walang anumang problema. Kung pati sa kanya ay susuriin, napakaraming tao sa Tungtian Tower, paano magiging abala ang lahat sa pagsuri sa kanya? Sa totoo lang ay hindi marami ang UK Ling sa Tungtian Cay. Sa pamamagitan ng UK Ling, maaari kang maglakbay ng walang sagabal sa Jingxi, at hindi ka pipigilan ng mga opisyal at sundalo. Kaya naman, hanggat ang mga disipulo ay lalabas kasama ang UK Ling, dapat nilang suriin ito kapag sila ay bumalik. Naisip ni Jingzi ang mga mata ng mga opisyal at sundalo nang makita nila ang token nang pumasok sila sa lungsod. Kung mayroon sila nitong UK token, marami silang magagawa sa Jingxi. No wonder sobrang pinahahalagahan ito nitong Tian Cay. Mabilis niyang iniabot ang token. Pagkatapos ay itago mo ito dali. Si Qiu Chen ay natigilan saglit, ngunit kinuha pa rin ito. Noon, naisip ko na kapag nabigo ako sa aking misyon, magagalit si King Jin at magpapadala ng iba mula sa ating palasyo ng Tungtian upang patayin ka.
Sa sandaling makapasok ka sa Jinxie, malalaman niya ang tungkol dito, kaya bibigyan kita ng isang piraso ng U Palace token upang payagan kang makapasok sa lungsod ng ligtas. Upang iligtas ang aking buhay. Natakot ako na hindi ka sumama sa iyo, kaya ipinagpalit ko ito sa iba. Pagkatapos sabihin iyon, natawa siya sa kanyang sarili, lumalabas na nag-o-overthink ako. Kahit na galit si Haring Jin nang marinig niyang nabigo ang misyon, hindi niya alam. Bakit, pero hindi ko na binanggit ang tungkol sa pagpapadala ng taong pumatay sa iyo. Pagkatapos pakinggan ito, naunawaan ni Jingzi ang mabuting hangarin ni Qiu Chen at kinuha ang kanyang token at ang Emperor Sword para lamang protektahan siya. Kung bakit hindi siya pinatay ni Haring Jin, malamang na sumulat si Su Jinping kay Haring Jin, na nagsasabi na mayroon siyang self-explosion pill sa kanyang katawan at sisibog hanggang mamatay ng walang panlunas. Paanong naglakas loob si King Jin na hawakan siya? Maraming salamat, Miss Qiu. Ipinagpatuloy niya, upang maprotektahan ako, si Miss Qiu ay hindi nag-atubili na kontrahin si Haring Jin. Lubos akong nagpapasalamat. Talaga bang hindi naisip ni Miss Qiu ang mga kahihinatnan na kanyang dadalhin kung magagalit siya kay King Jin? Ngumisi si Qiu Chen, kailangan niya ako ngayon. Malapit na ang martial arts competition. Kahit hindi ko sabihin sa kanya, hahayaan niya akong umalis bukas. Tutal, kailangan niya pa rin akong manalo sa unang pwesto. Kahit na nakakulong siya at nakaharap sa isang pader, hindi pa rin ito nakakaapekto sa katalinuhan ni Qiu Chen. Sa pagtingin sa kanyang kumpiyansa na hitsura, naramdaman ni Jingzi na medyo katawa-tawa si Zhu Dianran. Kahit na hindi siya lumitaw, hindi niya magagawang linlangan si Qiu Chen. Matapos marinig ang kanyang sinabi, muling kinuha ni Jingzi ang Yuli Sword at iniabot ito gamit ang dalawang kamay, naghahanda na ibalik ito kay Zhao ng buo. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Qiu Chen, ngunit tiningnan siya sa mga mata at nagtanong, nagmamadali kang pumunta dito para lang kunin ang iyong token at punyal, tama ba? Natahimik sandali si Jingzi, at sa wakas ay umamin. Oo. Alam niya na ang paghusga mula sa kasalukuyang estado ni Qiu Chen, ang pagsasabi ng totoo ay tiyak na magpapalungkot sa kanya, ngunit kung hindi niya sasabihin ang totoo, paano kung hindi niya talaga ito ibigay sa kanya? Malapit na niyang makita si Qingqiu, at si Liu Jinghong sa malapit na hinaharap. Kung wala ang token, hindi ba ito magpapalungkot sa kanila? Ang isa ay mas mababa sa dalawa, kaya pinili niyang sabihin ang totoo. Gaya ng inaasahan, matapos itong marinig ni Qiu Chen, ngumiti siya ng mapait, puno ng pagkalungkot ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay medyo nagalit. Inilabas niya ang 3 token sa kanyang damit at nagkunwaring itinapon iyon sa bangin sa tabi niya, na ikinagulat ni Jingzi. Ngunit nagpigil pa rin siya at inihagis siya ng malakas sa paanan ni Jingzi. Nagmamadaling yumuko si Jingzi para kunin ito. Nang makita ito ni Qiu Chen, minisyon pa niya. Ang hindi maipaliwanag na kalungkutan ay biglang umusbong sa kanyang puso, at pagkatapos ay hinugot niya ang espada ng emperador at itinapon ito. May swish sound, at ito ay ipinasok sa harap ng kamay ni Jingzi na kumukuha ng token, wala pang 2 daliri ang layo. Pinagpawisan si Jingzi sa sandaling iyon. Matapos ilagay ang token at ang espada ng emperador, hinawakan pa rin niya ang kanyang kamay at sinabing, maraming salamat, Miss Qiu. Ang mga lalaki ay talagang malalaking baboy na may kuko. Iniisip kung gaano kaginhawa kapag nakahiga kami sa kama. Ngunit ito ay isang napakainit na eksena, na bahagyang nakabuka ang bibig at isa pang salita na binibigkas ng magalang. Magwala. Kabanata 502 Kabanata 504 na babae, unang update. Sinaktan din si Jingzi. Ang huling paghiwalay namin ay sa kama. Isang sandali ay paulit-ulit niyang sinasabi ang kahanga-hanga, at sa isang sandali ay sinabi niyang ayaw nito, at pagkatapos ay sinabi niya na fuck off, nang muli silang nagkita. Napakalaki ng gap na mahirap tanggapin. Ay, babae. Si Jingzi ay isang matuwid na tao, kaya natural na hindi siya aalis. Siya, lumipad pababa. Dahil ang bahay kung saan nakakulong si Qiu Chen ay matatagpuan sa likod ng bundok ng Tungtian K, ito ay talagang nakahiwalay sa pangunahing katawan ng Tungtian K. Napapaligiran ito ng mga bundok at bangin. Maaaring mahirap para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa isang taong may kaharian na parang anino na sumusunod sa hangin, lumilipad dati ay napakasimple. Sa makatuwid, si Jingzi ay walang prinsipyo at tumalikod mula sa Tungtian Tower. Sa halip, tumalon siya at lumipad pababa mula sa Changsheng Mountain. Bagamat ang liwanag ng buwan ay nagniningning sa kalangitan, ito ay masyadong natatakpan ng mga puno at ang bundok ay napakaitim, na nagpaparamdam sa mga tao ng takot. Si Jingzi ay hindi nang ahas na tumingin sa ibaba, kaya muli niyang ginamit si Qinggang sa sukdulan at mabilis na sumulong. Aking munting kaibigan, mangyaring manatili. Biglang, hindi alam ng sinuman, ang gayong mababang boses ay nagmula sa isang lugar sa ilalim ng kanyang mga paa. Bagamat ito ay mababa, tila nagdadala ito ng isang hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ito ay umalangaw sa mga bundok at kagubatan sa isang iglap. Biglang nakaramdam si Jingzi ng hindi maipaliwanag na panggigipit, at nakitang siya ay muli.
Tatagal lamang ng ilang minuto para lumipad palabas ng masukal na kakahuyan, kaya nagkunwari siyang walang narinig at nagpatuloy sa pagbilis. Kailangan mo pa bang magpanggap na hindi naririnig ang sinasabi namin? Nabago ang boses ng isa pang tao, at nagkaroon ito ng aura na parang nakaharang sa langit. Hirap sa paghinga. Alam ni Jingzi na nahaharap siya sa isang mahirap na sitwasyon. Kung patuloy siyang magkukunwaring walang narinig, mahihirapan siyang mabuhay. Kaya huminto ako sa tuktok ng pinakamataas na puno at huminga ng malalim. Senior, first time nandito itong munting kaibigan. Nagkamali akong pumasok sa Treasure Land. Sana mapatawad mo ako. Alam kong nagkamali ako at hindi na ako naglakas loob na magtagal pa, kaya gusto kong umalis kaagad para hindi na maistorbo pa ang senior ko. Nang matapos siyang magsalita ay nagmula muli ang boses sa lahat ng direksyon. Ngayong nandito ka na, hindi na kailangang magmadaling umalis. Dahil iniistorbo mo na ako, magstay tayo at mag-chat. Ayaw ni Jingzi na makipag-chat sa mga hindi kilalang halimaw sa malalalim na kabundukan at kagubatan, at maaari siyang narito. Napakalakas ng taong ito na hindi ka panipaniwala. Ang ilang mga salita lamang ay nagbigay sa kanya ng isang sulyap sa dulo ng malaking bato ng yelo, sapat na upang makita kung gaano sila kakilakilabot. Senior, kalimutan na natin ito. Isang pagkakamali lang. It's fate to be here by mistake. After so many years, paanong walang ibang bata na nakapasok ng hindi sinasadya, pero ikaw lang? Oo, dahil ito ay kapalaran, pagkatapos ay manatili dito halika. Bago pa matapos magsalita si Jingzi, dalawang boses ang magkasunod na tumunog, lalo na ang huling salitang, stay, na naging dahilan upang halos manghina ang mga binti ni Jingzi. Kung ang taong ito ay naiwan, hindi ba siya makakaalis sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, hindi nang ahas si Jingzi na manatili rito ng ilang sandali pa. Muli siyang huminga ng malalim, pinakilos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, naghanda para sa isang pagsabog, at nagmamadaling bumaba, na iwan silang walang magawa. Senior, may importante pa akong gagawin, munting kaibigan. Babalik talaga ako para bisitahin ka kapag may oras ako sa susunod. Hindi na kailangan ng ganitong oras. Falem. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, agad niyang sinimulan na gamitin ang kanyang kapangyarihan, at kumilos siya sa bilis na hindi pa niya nakita. Nagmamadaling bumaba sa bundok na parang kanyon. Pero may nangyaring hindi niya inaasahan. Lumipad siya ng wala pang 100 metro at saka huminto. Hindi naman sa gusto niyang tumigil, pero kailangan niya. Dahil hindi na siya makakalipad. Sa kanyang harapan, isang hindi nakikita ngunit totoong pader ang lumitaw. Nakatayo ito doon at hindi siya makagalaw. Natakot ito kay Jingzi. Bagamat alam kong may martial arts, inner strength, at light skills sa mundong ito, ano ba itong bagay na ito na parang hadlang? Ang pinaka nakakatakot ay nasa ngayon, ang dalawang nag-uusap na halimaw ay hindi pa nagpapakita. Hindi man lang masabi ni Jingzi kung nasaan sila, naririnig lang niya ang tunog. Biglang naramdaman ni Jingzi na parang may humihila sa kanya. Nang lingunin niya ay wala namang tao, pero parang may invisible attraction na humihila sa kanya pabalik. Wala pang isang saglit, pilit siyang kinaladkad mula sa langit patungo sa lupa, at napunta sa isang kuweba. Sa oras na ito, nawala ang pagsipsip sa likod niya. Si Jingzi ay pinagpapawisan na. Bagamat hindi pa niya nakikilala, ang lakas ng kalaban ay napakalakas kaya naglakas loob siyang gawin ito. Hindi kaya. Ito ang kaharian ng isang master. Napakabastos mo, munting kaibigan. Oo, napakasama na ba ng lahat ng kabataan ngayon? Sa pagkakataong ito ay napakalapit ng boses, na nagmumula sa kuweba na nasa harapan ko, at pagkatapos, 2 taong may buhok na gray ngunit masiglang matandang lalaki ang lumabas sa kuweba. Mahirap sabihin ang kanilang edad sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Jingzi ay ang pananamit nilang dalawa. Para silang mga pulubi, marahil, mas kagalang-galang ang mga pulubi kaysa sa kanila. Kung walang personal na karanasan, magiging mahirap na i-connect ang dalawang ganoong burara at sira-sirang matandang lalaki sa mga Panginoon. Mga senior, natatakot talaga akong maistorbo kayong dalawa, kaya hindi na ako naglakas loob na manatili pa. Paliwanag ni Jingzi, pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang ulo. Ngunit halatang hindi interesadong makinig sa kanyang paliwanag ang dalawa, at sa halip ay nagsimulang magtanong sa isa't isa. Hoy, mabuti naman. Hindi, napakahirap magsanay ng Ching Kung Fu. Naabot na niya ang pangatlong antas ng Royeng Sufeng bago pa man siya binata, at may malabong tendensya siyang pumasok sa gitna. Kakaiba. Well, it's just that it's. Sayang naman. Na ang kanyang martial arts skills ay napakalakas, ngunit ang kanyang martial arts skills ay nasa ikalimang antas lamang. Ni hindi niya may kukumpara ang batang babae sa likod ng bundok. Lalong nagulat si Jingzi nang marinig niyang casual na nag-uusap ang dalawa. Paulit-ulit, dahil nakikita talaga nila ang sarili nilang kaharian. Pwede bang? Medyo masaya si Jingzi. Isa kaya sa dalawa ang kanyang amo na hindi pa niya nakikilala. Pero hindi siya makatanong ng diretso, kaya napaisip siya saglit at sinabing,
masasabi talaga ninyong dalawang senior na marunong ako sa martial arts. Parang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo, nagkatinginan ng dalawang matanda at saka humagalpak ng tawa. Tumawa. Ang maliit na kaibigan na ito ay mukhang napakatalino, ngunit siya ay tanga. Oo, siya ay ikalimang antas pa lamang ng unang yugto, hindi ba natin ito nakikita? Medyo nahiya si Jingzi, at nakangiting sinabi, dalawang senior, hindi ko intensyon na murahin ka, kakaiba lang kasi ang teknik na ginagawa ko. Kung hindi ko ito gagamitin, hindi malalaman ng mga tagalabas na marunong ako sa martial arts, lalo pa sa level ng martial arts ko. Kaya narinig ko ang usapan yung dalawang matanda. Magiging curious. Muling tumawa ang dalawang matandang lalaki, haha, ang uri ng kung fu na ginagawa mo ay isang panlilinlang lamang. Okay lang na DA ng mga bagong dating sa ikalima at ika-anim na antas, ngunit sa harap ng ganap na lakas, hindi mo sila maaaring DA-in. Sino ang mananalo? Si Jingzi ay lubos na kumbinsido. Ikalima o ika-anim na antas. Bago pa lang. Kung may ibang nagsabi nito, tiyak na iisipin niyang nagyayabang ito, ngunit kapag sinabi iyon ng dalawang matandang lalaki, iisipin na lang niya. Ito ay talagang kahangahangang. Chapter 503 Chapter 505 Grandmaster Level Powerful Man, ikalawang update. Nakikita ko. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, akala ko ay madaling makita ng dalawang nakatatanda ang aking lakas. Ang parehong sekta sa akin. Parehong sekta. Nagkatinginan ng dalawang matandang lalaki, anong sekta? Sekta ng langit at lupa. Mas nakahinga si Jingzi nang maluwag pagkatapos sabihin ang tatlong salitang ito. Ang iba ay hindi kinikilala ang Tiandi sect, ngunit ang dalawang ito ay halatang master level na mga eksperto. Dapat narinig nila ito, tama ba? Kung narinig mo ito, malamang nabigyan mo siya ng ilang mukha, di ba? Sekta ng langit at lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lumitaw ang eksenang inaasahan niya. Sa halip, humagalpak ng tawa ang dalawang matanda. Ito siguro ang ideya ng matandang drug boy, tama. Bukod sa kanya, walang ibang may ganoong kakapal na balat. Wala siyang kaakibat, ngunit talagang naglakas loob siyang magbigay ng ganoong pangalan. Matandang drug boy parang hindi kakaiba ang pagiging apprentice ni Tung. Matapos marinig ang sinabi ng dalawa, agad na nagtanong si Jingzi na nagtataka, hindi kaya ang matandang gamot na binanggit ng dalawang nakatatanda ay ang aking Panginoon. Nagkatinginan ng dalawang matanda. Sinulyapan niya ito, muling tumawa, at pagkatapos ay sinabing nagtataka, hindi mo alam kung sino ang iyong Panginoon, kaya saan mo natutunan ang martial arts na ito? Itong klase ng walang kwentang martial arts na kayang itago ang martial arts mo ay tutuurin na ang mga tulad ng matandang drug boy na mahilig magpanggap ang makakapag-research nito. Well. Saglit na nag-isip si Jingzi, sa totoo lang, hindi ako tinuruan ng master, ngunit ang aking nakatatandang kapatid na babae ay nag-recruit ng mga apprentice sa ngalan ng master, at pagkatapos ay nagturo sa ngalan ng master. Art, kaya hindi ko pa talaga nakita ang Panginoon ko. Ang dalawang matandang lalaki ay muling tumawa, at pagkatapos ay sinabi, ngunit ito ay maliwanag kung hindi mo nakita ang matandang gamot na batang lalaki. Tutal, siya ay mahilig maglibot at gumawa ng ilang bagay. Mga kakaibang bagay. Oo, noong huling beses ko siyang nakita, pumunta siya sa Changsheng Mountain ilang taon na ang nakakaraan. Naghahanap daw siya ng mga halamang gamot para mapadalisay ang ilang mahiwagang gamot para sa pagsasanay ng martial arts. Haha! Bagamat may kasanayan ng matandang medicine boy, ang masama ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi noon na may ginawa siyang morning pill. Hindi rin daw niya mahanap ang tamang tao. Hehe, big words lang ang sinasabi niya. How dare you create your own heaven and earth sect? Virtue, ano ang pagkakaiba ng Tiandi sect at ng masamang sekta? Hindi maipaliwanag na hindi komportable si Jingzi habang nakikinig siya sa mga komento ng dalawang tao tungkol sa kanyang amo na hindi pa niya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi pa rin niya, dalawang nakatatanda, kung ang sekta ng Tiandi natin ay kabilang sa masamang sekta, hindi ba't ang iyong Tung Tian-K ay magiging mas masama kaysa sa masamang sekta? Isa pa, ang aking Panginoon ay nahuhumaling sa pagdadalisay ng gamot, at hindi lamang siya nagsasalita ng malalaking salita. Ngunit ang tunay na pagdadalisay ay matagumpay. Sandaling natahimik ang dalawa, at muling hamina ang kanilang mga boses. Aking maliit na kaibigan, mangyaring huwag magsalita ng walang kaparirikon. Paano magiging masamang sekta ang ating Tung Tian-K? Ngumisi si Jingzi, hindi ba ninyo alam na dalawang nakatatanda na si Tung Tian-K ay naging allipiers ni Haring Jin? Tama ba? Ang hari ng Jin ang nagudyok kay Tung Tian-K na idaos itong martial arts competition. Hindi magtatagal, si Tung Tian-K ay magiging kasangkapan na ni Haring Jin para mamuno sa mga pangunahing sekta. Hindi nang ahas si Jingzi na sabihin ito dati. Ngunit pagkatapos na marinig ang pag-uusap ng dalawa ngayon, tila bagaman siya ay walang galang sa kanyang Panginoon, dapat na pamilyar siya sa kanya, at hindi siya dapat ikahiya sa dati niyang kaibigan, kaya't siya ay naging mas matapang. Bueno. Mula nang pumasok ako sa kaharian ng isang master, ang hinahangad ko ay matagal ng lampas sa mundo, at matagal na akong tumigil sa pagtatanong tungkol sa mga bagay na lampas sa mapatla.
Napamura si Jingzi sa kanyang puso, bingi siya sa mga nangyayari sa labas ng bintana kaya naglakas loob siyang ibuka ang kanyang bibig para punahin ang iba. Tipikal na panlilinlang sa sarili. Sa oras na ito, sinabi ng isa pang matandang lalaki, pero sinabi mo lang na hindi nagsinungaling ang matandang yautong at matagumpay ang pagpino. Haha, ang batang ito ba ay nagagawang maging apprentice ng matandang yautong dahil lang sa nagsinungaling din siya? Hindi nagalit si Jingzi at nagtanong, ano ang tingin ninyong dalawang nakatatanda sa kung fu ng aking munting kaibigan? Ang light kung fu ay napakahusay, ngunit ang martial arts ay katamtaman. Halos hindi isinasaalang-alang, kalahating master. Bagamat hindi mataas ang evaluasyon ng dalawang tao, isinasaalang-alang sila. To the point. Muling ngumiti si Jingzi at sinabing, kung sasabihin ko na noong isang buwan ay hindi pa ako nag-practice ng martial arts, at ngayon inabot ako ng isang buwan para magsanay ng martial arts, ano ang sasabihin ng dalawang senior? Imposible ito. Sabay na sabi ng dalawang matanda. Pagkatapos ay may nagsabi, ang pagsasanay ay tungkol sa hakbang-hakbang. Kailangan mong bumuo ng isang pundasyon mula sa murang edad. Kung hindi ka pa nakapagtayo ng pundasyon bago ang elementarya, natatakot ako na hindi ka makakapag-practice ng martial arts sa buhay na ito. Bagamat wala ka ngayon sa kalakasan mo, hindi ka rin bata. Hindi pa tayo marunong martial arts noong nakaraang buwan, pero ngayon ay umabot na tayo sa ikalimang antas. Akala mo ba ay 3 taong gulang na tayong mga bata, napakadaling dayin. Ngumiti si Jingzi at ibinuka ang kanyang mga kamay, hindi ako naniniwala noon, ngunit pagkatapos kumain ng pinadalisay ng aking amo. Naniniwala ako sa sikretong gamot. Nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki, lumingon, at biglang lumipad patungo kay Jingzi. Bago pa siya makapag-react ay inabot na siya ng mga ito at hinawakan ang braso niya. Ilang sandali pa ay bumitaw na ang dalawa na may gulat sa kanilang mga mukha. Oo naman. Walang bakas ng foundation building sa katawan mo. Kahit na ang iyong panloob na lakas ay napakalakas, ito ay hindi organisado. Sa unang tingin, tila ito ay natipon sa maikling panahon. Pagkatapos magsalita, nagtatakang tumingin ang dalawa kay Jingzi. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Talaga bang nilinis ng matandang medicine boy ang isang lihim na gamot na mabilis na makapagpapalakas ng panloob? Buong pagmamalaking tumanggaw si Jingzi, eksakto. Ang aking Panginoon ay hindi lamang isang malakas na kausap. Muling nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki, at nang lumingon sila, kitang-kita ni Jingzi ang kasakiman at pagnanasa sa kanilang mga mata sa pamamagitan ng maputlang liwanag at anino na nakikita sa pagitan ng mga puno. Hindi pwede. Dalawang master na nakakita sa mundo at walang pakialam sa mundo ay iniisip pa rin ang tungkol sa pagnanakaw ng mga bagay, tama ba? Malamang hindi. Ngunit hindi sigurado si Jingzi, kaya napaatras pa rin siya ng ilang hakbang na may kaunting guilt, at dumistansya sa kanilang dalawa. Bagamat alam niyang kung talagang kikilos siya, hindi siya makakatakas kahit na lumayo siya ng daan-daang metro. Lagi akong pinapaginhawa ni Bu. Munting kaibigan, kunin ang sikretong gamot at ipakita ito sa amin. Sabi ng isa sa kanila. Senior, pinaghirapan ng master ko na pinuhin ang lihim na gamot na ito. Hindi ito madaling maibigay sa iba. Kung hindi, kapag nalaman ito ng amo, ako ang sisisihin niya at patalsikan pa ako. Seryosong sabi ni Jingzi. Oh, hindi mo pa nga nakikita ang mukha niya, ano ang kinatatakutan mo? At saka, hanggat hindi mo sasabihin sa matandang drug boy ang tungkol sa lokong yun, paano niya malalaman? Stop dawdlang, hindi namin nagrab ito, binigay na namin sa iyo. Nawalan ng mukha ang matandang drug boy, kaya huwag kang malungkot. Matandang gangster. Nagmura si Jingzi sa kanyang puso, moldite kang master. Ngunit tila walang ibang paraan kung hindi ang pagbibigay. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng ganap na lakas, ang kanyang martial arts ay talagang hindi sapat. Ngunit ibinigay ito ng libre, at ayaw niyang gawin iyon. Hindi tiyak kung makikita niya ang kanyang amo sa hinaharap. Kung hindi siya umiinom ng jujube pills, mahirap para sa kanya na mapabuti ang kanyang antas. Hoy, ayan na. Biglang nakaramdam ng saya si Jingzi, saka niyakap siya, kumuha ng maliit na bote ng gamot, at nagkunwaring ibinuhos iyon. Habang ibinubuhos ito pabalik, tinanong niya, sapat ba ang isang tableta para sa bawat isa sa dalawang nakatatanda? Chapter 504 na Chapter 506, No Martial Arts, Third Update. Ang lumabas sa kamay ni Jingzi ay natural na hindi jujube pills, at hindi niya ito ilalabas sa harap ng dalawang matandang gangster. Ang inilabas niya ay talagang isang self-bakugan. Gayunpaman, ito ay pinino rin ng kanyang Panginoon, at ito rin ay isang gamot na pampalakas para sa pagpapabuti ng lakas. Napakakuripot mo sa murang edad mo. Naligaw ako sa bawal na lugar at hindi kita pinatay, kaya I enjoy mo na lang ng palihim. Siyempre, kailangan kong ibigay lahat ng sikretong gamot. Sa oras na ito, ang dalawang master ay naging mga gangster. Nginisya nito ni Jingzi, ngunit sadyang nagpanggap na nag-aatubili, mga nakatatanda, mangyaring mag-iwan ng ilang mga table tasks para sa akin, kung hindi ay magtatanong talaga si Master. Masyado kang magsalita. Dalhin mo. Sa isang iglap, nakita ni Jingzi ang isang figure na sumugod sa kanya.
Sa kanyang kasalukuyang estado ng Qinggang, na parang anino na sumusunod sa hangin, isang after image lang ang nakikita niya at agad na nabigla. Talagang nakakatakot ang kaharian ng Grandmaster. Siguradong hindi ko naamoy ang gamot na ito dati. Mukhang ginawa talaga ito ng isang matandang medicine boy. Subukan natin. Teka. Sa unahan, pinag-usapan ito ng dalawang tao at nag-isip ng isa pa. Isang itim na anino ang dumaan, at bago pa makapag-react si Jingzi, isang tableta ang pumasok sa kanyang bibig. Napakabuting tao talaga ng dalawang matandang ito. Kinuha niya ang gamot at nag-alala tungkol dito, kaya pinakiusapan niya itong subukan muna ang lason. Buti na lang at walang lason sa akin. Nilunok ito ni Jingzi, mabilis na ginamit ang kanyang lakas upang ayusin ang kanyang paghinga, at malamig na sinabi, mahal na mahal ng dalawang senior ang junior. Hindi pula ang mukha ng dalawang tao, hindi tumitibok ang puso, tahimik silang tumingin sa kanya, at nakitang wala siyang reaksyon. Isang tao lang ang kumuha ng isa at kinain ito. Tonic talaga yan. I can feel the chi in my body surging. The old medicine boy is really good at it. Nakikinig sa pag-uusap ng dalawa, napangisi si Jingzi sa kanyang puso. Dalawang nakatatanda, dahil ininom mo ang sekretong gamot at kinain mo ito, hindi mo ba dapat ako paalisin? Sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isa sa kanila ay biglang nagsabi, nagsisinungaling ka ba sa amin? Sinabi mismo ni Senior. Ang ibinigay ko sa iyo ay talagang isang tonic na maaaring magpakilos ng chi. Bakit ako nagsinungaling ulit sa iyo? Bagaman ito ay isang gamot na pampalakas, ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong gamot na pampalakas. Paano kita mapapagaling sa loob lamang ng isang buwan? Para mabilis na mapabuti, dapat may iba pang lihim na gamot. Ilabas mo dali. Ang Panginoon ay talagang hindi ganoon kadaling manloko. Nang makitang hindi siya nagsasalita, malamig ang sinabi ng isang tao, mas mabuting ilabas mo ito at magsinungaling sa amin minsan. Nagagalit na ako. Kung hihintayin mo akong kumilos, baka ikaw ay nasa problema. Isa na itong banta, medyo nagalit si Jingzi. Nakaturo sa kanilang dalawa, sinabi niya, kayong dalawang matandang master level na senior ay matandang kaibigan pa rin ng aking amo. Hindi ka nagsasalita tungkol sa martial arts at binubuli ako, isang junior. Okay lang ba yun? Martial ethics. Pagkarinig nito ay tumawa ng malakas ang dalawa. Tumawa. Ang mahihino lang ang makakapag-usap tungkol sa martial ethics. Lumabas ka at magtanong, kailan nag-usap ang ating Tungtian Shuangguai tungkol sa martial etika? Ang pinagmamalaki na matandang gangster ay talagang mahirap pakitunguhan. Tumangala si Jingzi at nakitang bukod sa kasakiman at pagnanasa, may bakas din ng kadiliman sa mata ng dalawang tao. From what they said just now, paano malalaman ng baliw na yan kung hindi mo sasabihin sa matandang drug boy? Malalaman natin na takot sila sa amo nila kaya sinasabi nila ito. Ngunit malalaman ng mga normal na tao na hanggat nakatakas si Jingzi, tiyak na magrereklamo siya sa kanyang amo kapag nakita niya ito. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan siyang magreklamo ay syempre, para patahimikin siya. Nang pagsamahin niya ang mga anino sa kanilang mga mata sa isa't isa, biglang natauhan si Jingzi. Hindi lang nila ninakaw ang mga gamit niya, gusto pa nilang pumatay ng tao at patahimikin siya. Hindi ganoon katanga si Jingzi. Dahil hindi ka makakatakas, lumaban ka. Bilasan mo. Huwag mo kaming pilitin na kumilos. Ayos lang kumilos, mabilis lang. Nang makita si Jingzi na tulala, ang dalawa sa kanila ay nagudyok na may kaunting kawalang kasiyahan. Sandali lang. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, kukunin ko ito ngayon din. Pagkatapos ay kumapa siya sa kanyang damit. Ang dalawang tao ay halos 10 metro lamang ang layo mula kay Jingzi, at ang bawat kilos nila ay nakikita nila. Hoy, ganoon ba kalaki ang mga tabletang ito? Ha, gumagamit ka ba ng ganoong kalaking garapon? Hoy, anong ginagawa mo kay Wazizi? Hoy, gumagawa ng pills si Wazizi, ano ang nangyayari? Tumango si Jingzi at nakangiting nagpaliwanag, ang sekretong gamot na dinalisay ng aking Panginoon ay medyo mahiwaga. Kung hindi mo muna ito iluto ito, wala itong silbi. Tumingin ng mabuti ang dalawa, walang duda na nandoon siya. Sa ganoong kalayuan, talagang hindi sila natatakot sa kung anong mga panlilin lang ang mga ngahas na laruin ni Jingzi. Sa pagkataranta, nagsindi na si Jingzi ng 2 granada. 2 nakatatanda, isa para sa bawat isa sa inyo. Aniya, itinapon ang granada na parang mainit na patatas, at halos sumigaw ng apoy sa butas. Sa susunod na sandali, tumakbo pabalik si Jingzi, dahil maraming malalakas na paghahain ng bakal sa 2 granada, at madaling masaktan ng hindi sinasadya kung tumayo siya ng napakalapit. Hindi natatakot ang 2 halimaw ni Tungtian. Sa katunayan, para sa 2 Panginoon, ano ang maaari nilang ikatakot sa 2 maliliit na banga lamang? Boom! Boom! Kaagad pagkatapos, ang 2 granada ay biglang sumabog ng malapit na nilang abutin ang mga kamay ng 2 halimaw, na bumubuo ng isang malaking bowl ang apoy sa madilim na kagubatan, at pagkatapos ay nawala muli. Mabilis na tumingin si Jingzi sa harap, ngunit may makapal na usok sa unahan, kaya mahirap makakita ng mabuti.
Nang unti-unting nawala ang makapal na usok at nakita niya ang dalawang kalahating damit na itim na figure sa likod niya, halos umiyak si Jingzi. Ito ay hindi patay. Ito ay hindi isang double monster, ito ay malinaw na isang halimaw. Binata, wala kang martial ethics. Sabi ng isa sa kanila, sabay dumura ng isang bibig ng dugo. Ayaw ko na ng gamot, gusto ko na lang mamatay ka. Pagkatapos sabihin iyon, silang dalawa ay bumaril kay Jingzi na parang kidlat. Hindi man lang siya binigyan ng oras para mag-react. Huli na, pero malapit na. Nang malapit nang maabot ng dalawang figure si Jingzi, biglang umungal ang kakahuyan sa likod nila, parang mga tigre na lumalabas sa mga bundok para patayin sila. Ang dalawang halimaw nitong tiyan ay halatang natulala saglit. Ang sandaling ito ng pagkatulala ay nagligtas sa buhay ni Jingzi. Pagkatapos mag-react, ginamit ni Jingzi si Qinggang sa sukdulan at umatras ng malayo sa isang hakbang. Bago pa makahabol ang dalawang halimaw, isang makamulto na anino ang lumitaw mula sa kanyang likuran, at sa isang iglap ay sumugod siya sa harap ng dalawang halimaw at nagsimulang makipaglaban. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya lang makikita ni Jingzi ang kanilang mga after images. Umabot ng halos isang kapat ng oras bago naghiwalay silang tatlo. Nakumbinsi na si Jingzi. Kaya niyang makipaglaban sa dalawang Grandmaster na mag-isa sa loob ng isang kapat ng isang oras nang hindi natatalo. Anong master? Older medicine boy, ikaw ba yan? Haha, dalawang halimaw ang tinutukoy ko. Bakit sila muling nabubuhay? Dalawang master ang bubuli sa isa kong apprentice, at nadisgrasya sila. Hindi ba't nakakahiya kung kumalat ang balita? Ikaw. Ang apprentice mo ay katulad mo at walang martial ethics. Galit na sigaw ng dalawang halimaw. Ngayon, talagang nagkagulo sila. Napahiya sila ng dalawang maliliit na garapon, at nakita rin sila ng isang taong hindi nila kayang patayin. Not to mention kung gaano ako ka-depress. Martial ethics. Hindi ba kayo mga tungtian monsters ay pinakaayaw sa pakikipag-usap tungkol sa martial ethics? Bakit, may nakilala ba kayong kalaban? Kabanata 505 Kabanata 507 Fairy Girl, nandito ako. Ika-4 na update. Sa katunayan, bahagyang mas mahusay si Jingzi pagdating sa hindi pakikipag-usap tungkol sa martial ethics. Older medicine boy, ano ang dapat nating gawin ngayon? Galit na tanong ng dalawang halimaw nitong tiyan. Ano ang dapat kong gawin? Nakipagtulungan ka para i-bully ang apprentice ko, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ano ang ibig mong sabihin na nang-aapi tayo ng iba? Nakapasok siya sa ating ipinagbabawal na lugar ng tungtian palas ng walang pahintulot at gumamit ng mga nakatagong sandata para saktan ang iba. Talagang kasuklam-suklam. Kung gayon, linawin natin ang dalawa. Alam na ni Jingzi kung sino ang kausap ng bagong matandang lalaki sa oras na ito. Siya ang kanyang Panginoon, ang matandang medicine boy. No wonder he dared to speak big words before, ang galing-galing pala niya. Liang Qing, ano sa tingin mo ang maganda? Oh, anong gusto mo? Nagkatitigan ang dalawa nang hindi nagsasalita. Ngumisi ang matandang medicine boy, kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan. Ngunit pagkatapos ng laban, kung gusto mong nakawin ang lihim na gamot ng ating Tian Disect, kailangan kong ayusin ito sa iyo. Kanina lang ang dalawang tungtian na halimaw na napakagaling pa rin ay parang mga talong na binugbog ng hamog na nagyelo, hindi makapagsalita. Tumingin si Jingzi sa matandang medicine boy na may paghanga sa kanyang mukha. Ito pala ang lakas ng malalakas. Ang isang Grandmaster ay maaaring nagkakahalaga ng libu-libong tropa, at ang isang matandang medicine boy ay maaaring nagkakahalaga ng ilang Grandmaster. Sa isang iglap, ipinagmamalaki ni Jingzi na siya ay miyembro ng Tiandi sect. Nang makitang tumahimik ang dalawang halimaw na tungtian, muling ngumisi ang matandang medicine boy, okay, dahil hindi mo pa naiisip, fair na. Saglit lang ako sa Jingzi. Kung may mangyari man sa apprentice ko, maniwala ka man o hindi, crush ko kayong lahat tungtian K. Pagkasabi noon, habang tulala ang dalawa, lumipad pababa ng bundok ang matandang medicine boy, lumulutang sa hangin ang mahinang boses. Sundan mo ako. Hindi naglakas loob na magpabiye si Jingzi at mabilis siyang hinabol. Sa paanan ng Changsheng Mountain. Ang matandang drug boy at si Jingzi ay nakatayong magkaharap. Katulad ng impresyon ni Jingzi, ang matandang medicine boy ay nagmukhang Taoist priest, at ang maluwag na robe na suot niya ay tila napakatagal nang isinuot, na naging dahilan upang magmukha siyang medyo sira. Ngunit kumpara sa dalawang halimaw nitong tiyan, ang matandang medicine boy ay walang alinlangan na mas magaling. Anong pangalan mo? Guro, ang pangalan ko ay Jingzi. Nagmamadaling iniabot ni Jingzi ang kanyang kamay, ngunit medyo na-curious siya. Guro, una pa lang tayong nagkita, paano ka nakakasigurado na ako ang iyong apprentice? Sinulyapan siya ng matandang medicine boy at sinabing, base sa iyong kakayahan, si Mo Chen ay nag-iisa sa mundo bukod sa akin. Alam ko na ang mga tao mula sa Tiandi sect ay ganito rin, kaya maaari kong hulaan. Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan si Jingzi, pero curious ako. Bakit biglang naisipan ni Mo Chen na tanggapin ang isang disipulo para sa akin?
Kaya, sinabi sa kanya ni Jingzi ang tungkol sa jujube pill, na hindi niya sinasadyang nakuha, at ang matandang medicine boy ay madalas na tumango pagkatapos makinig. Marahil ito ay dahil sa tadhana. Noong ginawa ko itong jujube pill, nagkataon din akong nakakuha ng fairy grass. Mula noon, hindi na ako nakabalik, at naging ulila na ito. Kahit na akala ko noon ay may milagrong epekto ang tableta, hindi ko kaya. Garantisado. Siguro dahil ang katawan mo ay nakikibagay sa tabletang ito na ikaw ngayon. Test subject pa pala ako. Mapakumbabang tumango si Jingzi at inilabas ang bote ng gamot, dahil ang jujube pill na ito ay naging ulila na, dapat itago ni Master ang natitira. Umiling ang matandang medicine boy at hindi ito ininom. Sa aking kasalukuyang antas ng paglilinang, hindi ko na kailangan ang bonus ng anumang bagay, ngunit ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Itago mo lang ito. Nga pala, anong uri ng nakatagong sandata ang ginamit mo kanina? Kahit ang dalawang halimaw nitong tiyan ay halos hindi makalaban. Curious na tanong ni Jingzi, pero halatang ayos lang sila. Kahit na gumamit sila ng mga chi machine para harangan ang mga nakatagong armas, ang mga alon ng hangin ay nagdulot pa rin ng pinsala sa kanila. Kung hindi, sa tingin mo ba ay ayos lang sila? Bitawan mo ba kami ng ganun kadali? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Jingzi nang nakangiti. Mukhang hindi inutil ang mga granada sa Grandmaster. Kung magtapon ka ng ilan ng sabay-sabay, maaaring hindi sila mapatay o ma-disable. Guro, ito ay mga gadget lamang na ginawa gamit ang kakaiba at malalaswang pamamaraan, at hindi karapat-dapat sa kagandahan. Ngunit kung gusto ni Master, maaari akong gumawa ng ilan pa para kay Master. Dalhin mo sila sa akin at tingnan mo. Naghihintay sa matandang medicine boy pagkatapos manood ng grenade, napuno ako ng emosyon. Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na nakatagong sandata ay maaaring makasakit kahit isang Master. Ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Hindi masama para sa Master na maging bihasa sa pagpino ng medisina at ang apprentice ay maging bihasa sa mga nakatagong armas. Gayunpaman, dapat mong panatilihin ang bagay na ito. Marahil ay hinamak niyang gamitin ito, ibinalik ng matandang medicine boy ang granada at sinabing, hanggang kailan ka mananatili sa Jingzi? Siguro kalahating buwan. Kailan matatapos ang martial arts tournament? Gusto mong sumali sa martial arts tournament? Umiling si Jingzi. Umiling siya at sinabi, Guro, ako ay isang opisyal ng korte ng imperial. May inutusan akong gawin sa pagkakataong ito at hindi ako sasali. Ang matandang medicine boy ay hindi interesado sa pagkakakilanlan ni Jingzi. Kung tutuusin, ang kanyang panganay na alagad na si Sumochan ay ang prinsesa ng korte, at hindi karaniwan para sa kanyang pangalawang alagad na maging opisyal ng hukuman. Kasalukuyan akong nagpipino ng isang lihim na gamot na makakapagpagaling ng daan-daang lason. Mayroon pa akong ilang sangkap na natitira. Kapag nakumpleto ko ito, babalik ako sa iyo. Pagkasabi noon, lumipad na parang bugzo ng hangin ang matandang medicine boy. Si Z ay mukhang tulala, hindi madaling makilala ang Master minsan, hindi ba natin maaalala ang nakaraan? Ngunit ang paglalakbay na ito ay nakakuha ng maraming. Hindi lamang niya nakuha ang token, ngunit nakilala din niya ang Master. Ang pinakamahalagang bagay ay nasubak niya ang isang granada sa Grandmaster. Maghintay ka mamaya kung makakatagpo ka muli ng isang malakas na kalaban, hindi ka magpapanik. Pagbalik sa inn, si Sumoyan at ang iba pa ay nahiga na, at si Jingzi ay direktang pumasok sa silid. Matapos gumising ng maaga kinaumagahan at kumain ng hapunan, binalak ni Jingzi na pumunta sa garrison ng Qingyanmen upang makita si Qingqiu. Ngunit ang ibig sabihin ni Sumoyan ay pagdating niya sa Jingzi, dapat siyang pumunta at kausapin muna si Yang Feng, Duke ng Wei. Tama ang naisip ni Jingzi. Si Duke Wei ay nasa Jingzi ng maraming araw, at siya ay medyo nag-aalala at walang ideya. Pumunta sila dito para palayain si Duke Wei. Dahil pumunta sila dito, dapat nila siyang pakalmayin. Kaya ang grupo ay pumunta sa mansyon kung saan tinutuluyan ni Yang Feng, Duke ng Wei. Si Yang Feng ay halos kasing edad ni Protector Yu Sheng, at mas bata kay Taishi Hao Junguang at Teifu Bai Qingyuan. Mabuti ang loob niya matapos silang makita. Matapos batiin si Sumoyan saglit, tumingin siya kay Jingzi at nagtanong, siguro si President Jing ito, tama ba? Ilang beses ko nang narinig ang pangalan ni President Jing sa mga liham. Mas magandang makita ito kaysa marinig ito sa bawat pagkakataon. Si Pangulong Jing ay mas mahusay kaysa ito ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Salamat sa papuri, Duke Yang. Hinahangaan kita sa pagpunta mo sa Jingzi ng mag-isa. Hoy, maaga ka lang dumating, bakit hindi mo ako hilingin kay President Jing na tulungan akong tapusin ito? Ang sumunod ay isang maikling palitan ng pagbati. Siya nga pala, sinabi niya kay Jingzi ang tungkol sa dati niyang karanasan na tinanggihan ng ilang sekta. Sinabi rin niya kay Jingzi na maging handa sa pag-iisip. Hindi madaling gawain ang makipag-ugnayan sa apat na sekta. Ngumiti si Jingzi at tumango, at bago umalis, nagtanong siya, alam ba ni Duke Yang kung saan matatagpuan ang Qingyan Gate? Matapos paalisin si Sumoyan at ang iba pa sa labas ng gate ni Yang Feng, sinunod ni Jingzi ang mga tagubilin ni Yang Feng. Isang lalaki ang gumala sa labas ng Qingyan Gate at nakita ang pamilyar na figure na nakasuot ng sky blue na robe mula sa malayo.
Fairy tita, andito na po ako. Kabanata 506 na Kabanata 508 ayokong marinig na tinatawag akong tiyahin ng mga engkanto, first update. Hindi nagtagal ang magandang kalooban ni Jingzi, dahil nakatayo sa tabi ni Qingqiu ang isang taong medyo pamilyar sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakilala ko si Lin Qingshan, ang pinuno ng Qingcheng sect sa kalsada. Sa sandaling ito, sila ni Qingqiu ay nakatayong magkatabi, nakatalikod kay Jingzi, nagtataka kung ano ang kanilang sinasabi. At si Qingqiu ay katulad noong una niya itong nakita, malamig na nakatayo doon, hindi man lang nag-abala na buksan ang kanyang bibig. Tulad ng isang magnanakaw, si Jingzi ay palihim na sumandal at nagtago sa sulok, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Junior ate, sinabi na sayo ni senior brother na papatunayan ko ang sarili ko sa harap mo. Junior sister, ako ang mauuna sa martial arts tournament na ito. Junior sister, senior brother, you know your thoughts best. Ayaw kang makilala ni senior brother sa competition field, kaya wag kang sumali. Matapos marinig ang huling pangungusap, sa wakas ay lumingon ang ulo ni Qingqiu sa gilid. Nanatiling walang pakialam ang kanyang ekspresyon, at malamig na sinabi niya, sa martial arts competition na ito, gusto ko lang manalo, hindi matalo. Kung gusto mo akong talunin, kailangan mo munang hingin ang Qingtian sword sa kamay ko. Natigilan si Lin Qingshan. Muling sinabi ni Qingqiu, umalis ka na sa Qingtian sect, hindi ka na senior brother, at huwag mo na akong tawaging junior sister. Junior sister, hindi mo talaga namimiss ang dating pagkakaibigan, hindi mo ba naaalala si kuya? Ako muli, huwag mo akong tawaging junior sister. Ang kawalang interes ni Qingqiu ay isang bagay na hindi pa naranasan ni Jingzi dahil noong kasama niya ito, kahit na mas malamig si Qingqiu, mayroon pa rin siyang lahat ng uri ng emosyon, isang uri ng katangahan. Ibang-iba ang sense of cuteness kumpara sa nararamdaman ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at walang tigil na umalis. Si Lin Qingshan ay ayaw sumuko at agad siyang inabot upang hilahin siya. Si Jingzi, na may masamang ugali, ay hindi man lang sumilip, at agad na tumalon mula sa likod ng pader sa tabi niya, direktang hamarang kay Lin Qingshan. Hahawakan na sana ni Lin Qingshan ang braso ni Qingqiu, ngunit nang harangin niya ito ng ganito, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap noon, kaya medyo nagalit siya. Nang tumangala siya, napagtanto niyang si Jingzi ang nakasalubong niya minsan at hindi siya pinapansin sa simula. Lalo siyang nagalit. Tumalon pataas. Sino ka? Huwag kang mag-alala kung sino ako. Malinaw kong ipinaliwanag sa iyo ang relasyon natin. Nandito ka pa rin bilang junior at junior sister. Can you please give me some face? Naiinis na sabi ni Jingzi. Nagulat si Lin Qingshan, at pagkatapos ay mas nagalit. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, nakikinig ka ba sa amin? Huwag mong sabihin ng marahas. Anong ibig mong sabihin sa pag-eavesdrop? Napadaan lang ako. Haha, nagkataon lang. Malamig na sabi ni Lin Qingshan, sumulyap siya. Sa kanya at sinabing, para sa kapakanan ng iyong pagkakakilala kay Senior Sister Wang, hindi kita ipapahiya. Pwede ka nang umalis. Hindi mo naman turn bilang isang outsider ang makialam sa mga affairs namin ni Junior Sister Wang. Napakaraming bagay na dapat isaalang-alang ni Lin Qingshan, kaya medyo pinigilan siya. Haha, problema ko si Shango. Sa tingin ko ikaw ang dapat pumunta. Pagkatapos sabihin ito, lumingon si Jingzi at nalaman na hindi tumanggi si Qingqiu, ngunit medyo namumula ang kanyang mukha. Pagtalikod niya ay mabilis niyang ibinaling ang mukha sa isang tabi at umiwas ng tingin. Ang lakas ng loob mong tawagan si Qingqiu, siya naghahanap ng kamatayan. Dahil naharang siya ng matangkad na tangkad ni Jingzi, hindi makita ni Lin Qingshan ang ekspresyon ni Qingqiu, ngunit ang mga salitang, Xianggu, ay nagpasabog pa rin sa kanya sa lugar. Pagkasabi noon, binuksan niya ang folding fan at inihagis kay Jingzi. Noon lang napagtanto ni Jingzi na hindi katakatakang napakalamig, si Lin Qingshan ay may hawak na folding fan, hindi lang para palabisan, kundi pati na rin bilang kanyang sandata. Dahil ang folding fan na ito ay gawa sa bakal. Akmang tatakas na siya ay biglang umindayog ang katawan niya at hinayla siya sa likod. Pagkatapos, tumayo si Qingqiu sa kanyang harapan. Ang folding fan ni Lin Qingshan ay hindi makamove forward. Junior sister, bakit mo ako hinaharangan? Hindi mo siya masasaktan. Sa pagtingin sa mapagmataas na ekspresyon ni Jingzi, halos samuka ng dugo si Lin Qingshan. Bakit? Tinawag ka niyang Fairy Gu. Sino sa mga taong nang ahas tumawag sa iyo na Fairy Gu ang may magandang wakas? Nang marinig ito, tumingin muli si Qingqiu kay Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, at bahagyang pagmamalaki at pagmamalaki. Tila sinasabi sa kanya, makinig, sino pa ba ang nang ahas na gawin ito maliban sa iyo? Paglingon niya, mahinahon niyang sinabi, ayokong marinig ng iba na tinatawag akong tiya ng diwata. Mabilis na tumango si Lin Qingshan, at bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Qingqiu, ngunit kung tatawagan niya ako, payag ako. Si Lin Qingshan ay natulala sa lugar. Tumingin siya kay Qingqiu, pagkatapos ay kay Jingzi, at naintindihan kaagad. Matagal nang magkakilala ang 2 taong ito. At sa paghusga sa kanilang hitsura, ang relasyon ay tila hindi karaniwan. Si Lin Qingshan ay nabigla,
nagalit at naasim, gustong patayin si Jingzi sa isang sampal lang, ngunit si Chinkyu ay nakatayo sa harapan niya, kaya naiisip niya lang iyon. Junior sister, paulit-ulit mo akong tinanggihan. Dahil ba ito sa isang magandang batang lalaki na hindi marunong martial arts? Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Jingzi. Sabi mo okay lang ako as a pretty boy, pero hindi mo masasabing hindi ako marunong sa martial arts. Magpapakitang gilas na sana siya, pero bigla siyang natigilan, kung alam niyang natalo siya sa taong hindi marunong martial arts, hindi ba mas nakakadismaya? Huwag na lang natin pag-usapan. Nagkakamali ka. Nilinaw ko na dati. Noong nasa sekta ka, magkapatid lang tayo. Ngayong umalis ka na sa sekta, wala na tayong kinalaman sa iba. Nakaramdam ng sikip si Lin Qingshan sa kanyang dibdib, na para bang may isang subaw ng lumang dugo na damaykit sa kanyang bibig, at hindi niya ito may suka. Si Jingzi ay sinulyapan siya ng buong pagmamalaki, na lalong nagpagalit sa kanya. Junior sister, hindi ka dapat magpalinlang sa magandang batang ito. Ang relasyon niya kay Junior sister Wang ay hindi karaniwan. Kung hindi ka maniniwala, malalaman mo kapag tinanong mo si Junior sister Wang kung kailan dumating ang Waxian Pavilion. Iniisip ang posibilidad na sumakay si Jingzi sa dalawang magkaibang bangka. Lalong nagalit si Lin Qingshan, hindi ko kaya bakit niya gagawin? Pagkatapos sabihin iyon, tinitigan niya ng masama si Jingzi, tumalikod at umalis, naghahanda na maghanap ng lugar na susuka ng dugo. Bakit ka nandito? Pasigaw na tanong ni Chinkyu pagkaalis ng bumbilya. Bagamat kalmado pa rin ang boses, wala na itong pakiramdam ng pagiging malamig at nagtataboy sa mga tao na libu-libong milya ang layo. Namiss ko si Fairy Girl, kaya pumunta ako dito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi alam ni Chinkyu kung paano sasagutin ang mga ito. Mukha siyang nahihiya at napaka-cute. Ayaw na siyang asarin ni Jingzi, kaya ngumiti siya at sinabing, sa totoo lang, pumunta ako rito sa utos ng kanyang kamahalan. Pero namiss ko talaga ang babaeng engkanto, kaya pagdating ko sa Jingzi, nagtanong ako tungkol sa pagpunta rito. Ang mga mata ni Chinkyu ay kumikislap, ngunit curious pa rin, siya ay nagtanong, pinadala ka ng kanyang kamahalan dito. Opisyal ka na ba ngayon? Pero gumaan ang loob niya nang maisip niya iyon. Napakahusay ng kanyang talento sa panitikan, at umalis siya bago ang Mid-Autumn Poetry Festival. Tila nanalo siya ng titulong hindi mahirap makakuha ng gantimpala kay Emperor An dahil mas matangkad siya. Ngumiti si Jingzi at tumango, narinig mo na ba ang The Newspaper Club? Tama. Ako ang presidente ng The Newspaper Club. Habang nagsasalita siya, tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib, nakaramdam ng labis na pagmamalaki. The Newspaper Company. President. Mukhang nalilito si Chinkyu, hindi ko pa ito narinig. Kabanata 507 Kabanata 509 na ba, walang hiya, pangalawang update. Nang makita ang seryosong mukha ni Chinkyu, mukhang hindi siya nagsisinungaling sa simpleng karakter ni Chinkyu, parang hindi niya kayang magsinungaling. Muling naisip ni Jingzi na hindi man lang alam ni Qiu Chenchen ang balita tungkol sa pagpatay kay Qi Gulong, kaya tinanong niyang muli si Chinkyu, at sigurado, hindi rin niya alam. Tila talagang kinokontrol ni King Jin ang pagpapakalat ng impormasyon sa Jingzi. Kaya ipinaliwanag ko ito kay Chinkyu bago niya naintindihan. Taos puso niyang sinabi, napakagaling mo. Dahil pinuri ni Chinkyu, si Jingzi ay napuno ng kagalakan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Shango, dinala ko rin ang iyong token. Inilabas niya ito. Tiningnan siya ni Chinkyu na may pagkalito, dalhin mo na lang. Ha? Hindi ba kailangang suriin ng lahat sa sekta ang token? Hindi ba ito sinusuri ng iyong master? Kung wala kang token, hindi ka masisisi ng master. Hindi namin susuriin. Chinkyu. Umiling at tumingin sa kanya na may kainahinala, ano, alam mo ba ang tungkol sa pagsuri ng ibang mga sekta? Mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, nahulaan ko rin. Mabilis niyang iniligpit muli ang token. Parang si Tung Tiankei lang ang may ganyang ugali. Tama iyan. Tumingin si Chinkyu sa kanya at sinabi sa mahinahong boses, ano ang sinabi niya tungkol kay Junior Sister Wang ngayon? Sinong Junior Sister Wang? Sister Yingqiu. Oo. Paano kayo magkakilala? Kamag-anak ba kayo? Napakapamilyar. Ang malinaw na tubig na mga mata ni Chinkyu ay nakatitig ng mabuti kay Jingzi. Hindi man lang naglakas loob si Jingzi na kumurap o igalaw ang kanyang mga mata, dahil sa takot na hindi makontrol ang kanyang mga micro-expression. Ganito. Hindi ba sa Waxian Garden gaganapin ang Mid-Autumn Poetry Festival? Ang may-ari ng hardin ay ang host, kaya nakilala namin ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, nanggaling kami sa Jingzhou, at ang may-ari ng hardin ay nagkataong bumalik sa Roshao. Huminto kami at sinalubong kami ng lalaking nagngangalang Lin. Nang makita ko ito, nakaramdam ako ng selos, kaya siniraan ako ng mali siya. Tumango si Chinkyu, hanggal na hindi matukoy ang pagkakaiba ng may-ari ng hardin at may-ari ng hardin. Pero halata naman na naniniwala siya kay Jingzi. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Jingzi, at saka nakangiting sinabi, Shango, dalhin mo ako upang makita ang loob, at bumisita din sa iyong Qindian sect. Nakatira ang Qindian sect sa isang malayang bahay na may bakuran.
Sa oras na ito, nakatayo silang dalawa sa eskinita sa labas ng bakuran, agad na namula ang mukha ni Chinkyu pagkatapos magsalita ni Jingzi. Bakit? Pupunta ka sa aming master. Siyempre bumibisita ka. Dahil sa relasyon natin, hindi ba tayo dapat pumasok at bumisita? Ano? Relate tayo. Bulong ni Chinkyu. Nakalimutan mo na ba na tayong dalawa ay nagtulungan upang labanan ang Peking Chinyan sect at kumita ng napakaraming pera para sa iyong sekta? Magkasama tayo sa armas. Dahil lang dito, hindi ako pinapayagang imbitahang umupo sa iyong sekta. Sa palagay ko ang iyong sekta kung narinig ng mga matatanda na ako iyon, tatanggapin din nila ito. Ang sinabi ni Jingzi ay tila may kabuluhan, ngunit ang mukha ni Chinkyu ay naging pula at puti. Bigla siyang nagulat at nagtanong, sinabi mo lang na ang iyong pahayagan ang pangunahing responsable sa pakikipanayam sa iba. At ikaw ay personal na ipinadala sa Jinxi ng kanyang kamahalan na emperador ang ikaw ba, tulad ng ibang mga opisyal ng korte, ay narito talaga upang manalo sa mga pangunahing sekta. Hindi ko talaga inaasahan na si Chinkyu ay maaaring maging napakatalino minsan. Ito, hindi masasabing nanliligaw, ito ay isang magiliw na palitan at konsultasyon lamang. Malamig na tumingin sa kanya si Chinkyu, at sinabing may kalahating ngiti, ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong pumasok sa pinto ng aming guro upang tingnan? Hindi na hinintay ang kanyang sagot, direktang tumanggi si Chinkyu, kung gayon, masasabi ko sa iyo ng malinaw, hindi. Ilang beses nang pumunta rito si Duki Weiguo at tinanggihan ng aking Panginoon, kaya normal na tanggihan ka. Hindi mo maaaring tretuhin ang isa ng pabor sa isa. Pagkasabi nun, medyo mayabang siya, bahagyang umangat ang bibig, medyo mayabang, sabi mo partikular mo akong tinitingnan. Sinungaling. Shango, hindi magandang maging ganito ka. Bakit masama? Kung tutuusin, tayo ay mga kasama na nakipag-away ng magkatabi, at nag-iwan ka sa akin ng isang token bago ka umalis, at pumunta ako hanggang sa Jinxi upang hanapin ka, kaya binanggit ko kung tatanggihan mo ang gayong maliit na kahilingan, hindi ba ito makakasakit ng sobra sa iyong mga kasama? Ha! Napakunot ng noo si Chinkyu, ang token na iniwan ko para sa iyo ay token ng Shinyan sect natin, hindi token. At ibinigay ko ito sa iyo para pasalamatan ka dahil kumita ka ng napakaraming pera para sa Shinyan sect natin. At saka, pumunta ka hanggang Jinxi para sa Imperial Court, at pumunta ka lang para makita ako hindi mo sinasadyang dalhin ako sa amin, hindi mo sinasadya. Paaralan. Siya. Sa una ay hindi masyadong galit, ngunit pagkatapos sabihin iyon, medyo nagalit si Chinkyu at huminga ng malamig. Ba, walang hiya. Iniisip ni Jingzi na dapat siyang makaramdam ng karangalan. Kung tutusin, si Chinkyu ay karaniwang parang isang aloof fairy girl na hindi makakain ng furry works ng mundo. Maaari niyang sabihin ang, walang hiya, sa isang bahagyang coquettish na paraan. Kung gayon, syempre ako ay pararangalan. Kapag sinabihan siya ng isang babae na siya ay walang kahihiyan, dapat niyang tretuhin siya tulad ng isang mapang-akit na babae. Ito ang tuntunin ni Jingzi. Shango, nawala na ba ang pinakapangunahing tiwala sa pagitan ng mga tao? Masyado mong sinasaktan ang iyong mga kasama. Napahawak si Jingzi sa kanyang dibdib. Hindi naman sa kailangan niyang pumunta sa Qingyan Gate dahil alam niyang makakapunta siya sa madaling panahon, pero gusto niyang asarin si Chinkyu. Nakikita niya ang isang seryosong engkanto na nawala ang kanyang katahimikan, nakita niya itong cute at masaya. Mukhang alam niyang nagbibiro si Jingzi, at walang pakialam si Chinkyu. Bigla niyang naisip na simula nang makilala niya ito ay si A-kun na lang ang narinig niya sa kanya pero kahit paano niya narinig ang pangalan ay parang hindi niya ito tunay na pangalan, kaya handa siyang magtanong. Young Village Master. Bago pa siya makapagsalita, isang simple at malalim na boses ang nagmula sa dulo ng kalye. Lumingon siya at nakita niya na ang walang muwang na lalaking nakasunod sa kanya noon. Bakit ka nandito? Curious na tanong ni Jingzi, nakatingin sa humihingal na si Hanhan. Young Village Master. Sumulyap si Hanhan kay Chinkyu, lumingon sa gilid, halata ang kanyang takot, at pagkatapos ay nagsabi, Young Village Master, sa sandaling bumalik kami sa inn, dumating ang mga tao ni King Jin at sinabing gusto nila kaming dalhin pabalik sa mansion ni Prince Jin. Hihilingin sa akin ng kamahalan na hanapin ka kaagad. Bumalik ka kaagad. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Chinkyu, dahil may gagawin ka, pumunta ka at maging abala. Tumango si Jingzi at nagsabi ng palam at tumakbo palayo. Binuksan. Matagal na tinitigan ni Chinkyu ang kanyang likod. Nang tuluyang mawala si Jingzi sa makipot na kalye, bumalik siya sa kanyang katinoan, itinikom ang kanyang mga labi at marahan ng umiti. Siya ay talagang isang espesyal na tao. Matapos ibalik si Hanhan sa inn, nakita ni Jingzi ang isang karwahe at isang grupo ng mga opisyal at sundalo sa labas ng inn. May ilang tao rin na nanunood sa kaba at nakaturo sa loob. Huwag ka nang maghanap, wala na, wala na. Nakita ng isang lalaking mukhang isang maliit na pinuno sa mga opisyal at kawal ang mga pulutong na dumarami, at pinalayas niya sila ng walang pasensya, ngunit walang epekto. Ang mga karaniwang tao ay tila hindi natatakot sa kanya. Pinapanood lang namin ang excitement. Kung hindi kami magnanakaw, paano mo kami mahuhuli? Ngumisi ang munting amo, hindi gusto ni Prinsipe Jin ang napakaraming tao na nanunood sa kanyang mga gawain.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng hurrah, at ang lugar na masikip kanina ay nawala sa isang iglap. Kabanata 508 Kabanata 510 King Jin, ikatlong update. Si King Jin ay parang lokal na emperador ng Jingxi. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, paulit-ulit na nanunuya si Jingzi. Pagkatapos ay lalakad na sana siya papasok sa bahay tuluyan, ngunit pinigilan siya ng munting amo, wala ka bang paningin? Hindi mo ba nakikitang gumagawa ng mga bagay ang mga opisyal at sundalo? Pa! Hindi sanay si Jingzi sa kanyang mga pagkukulang. How dare a small officer and soldier showing his power to me? Ikaw naghahanap ng kamatayan. Fuck him. Si Jingzi ay isang practicing master. Kapag nataman niya ang isang tao, maaari niya itong tamaan hanggat gusto niya, kaya sa isang sampal, diretsyong lumipad palabas ang munting amo, bumangon at tinakpan ang bibig. Hindi ko akalain na mabubugbog siya pagkatapos magsalita. Buti na lang at pinayagang umalis ang mga tao, kung hindi ay naging biro siya. Pagtingin ulit kay Jingzi, ang gwapo niyang mukha, parang scholar. Sa sobrang galit niya ay agad siyang tumawag ng magsisimula ng away. Sandali lang. Bago hawakan ng mga opisyal at sundalo ang lalaki, napatigil sila. Ang taong lumabas ng inn ay si Sumoyan, na sinundan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng opisyal na damit na may maringal na hitsura sa kanyang mukha. Kung ano ang sinabi niya ay kung ano ang sinabi niya. Ito si President Jing mula sa Jingzhou. Bagamat siya ay nasa ikalimang ranggo lamang, gaano man siya kabata ni Gigi, opisyal pa rin siya. How dare you be so presumptuous? Tinakpan ng munting amo ang mukha at galit na umatras. Iniisip niya pa rin ang tungkol sa pagtatapos ng Xichang. Ano ito? Sa oras na ito, ipinakilala ni Sumoyan, President Jing, ito si Jingba Jing, ang prefect ng Jingxi. Kung pag-uusapan, pareho pa rin kayong pamilya. Jingba, anong magandang pangalan? Sincere na sabi ni Jingzi. Nagdilim ang mukha ni Jingba. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang prefect mula sa ika-4 na ranggo, at si Jingzi ay ang presidente ng ilang uri ng pahayagan ng daan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. It seems to be an official position from the 5th rank, haha, you dare to call yourself by your first name, di ba masyadong unruly? Kaya't walang ekspresyon niyang sinabi, President Jing, pumunta ka sa Jingxi kasama ang kanyang kamahalan, at dapat ay sinundan mo ng mabuti ang kanyang kamahalan, ngunit iniwan mo ang kanyang kamahalan mag-isa sa bahay panuluyan at tumakbong mag-isa palabas. Ano ang nangyayari? Isa pa, mula nang dumating kami sa Jingxi kagabi, bakit hindi na lang dumiretso sa Jin Palace? Alam mo naman na sa loob ng 2 araw ay magkakaroon ng martial arts competition. Maraming tao sa lungsod at ito ay lubhang hindi ligtas. Kung ang iyong kamahalan ay gumawa ng maliit na pagkakamali dahil dito, pananagutan mo. Karapat-dapat ba siyang maging mahistrado? Siya ay napakatalino at kayang bigyan ng isang sampal sa mukha si Jingzi. Matapos siyang pag-alitan ni Jingba, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki, paano malalabanan ng mga ordinaryong tao ang gayong sumpa. Ngunit minamaliit niya si Jingzi. Prefect of Jingba, right? Kung kilala kita, malalaman kung ikaw ang prefect ng Jingxi. Kung hindi kita kilala, iisipin kung isa ka ba, tingnan mo ang bibig ko. Akala ko ay utusan ka ng mansion ni Prince Jin. Pagdating namin sa Jingxi, bakit hindi kami dumiretso sa mansion ni Prince Jin? Naisip ba ng gobernador ng Jingba na ang kanyang kamahalan na prinsipe ay dapat magkusa na pumunta doon? Ito ba ang etiquette ng prinsipe ng Jingxi? Pinadalhan kita ng konting prefect para lang dalhin ang kamahalan sa mansion ni Prince Jin. Hindi mo ba sineseryoso ang kanyang kamahalan? O sa tingin mo ba ay minamaliit mo ang kanyang kamahalan? Pagkatapos noon, huminto ka sa pagpunta kay Jingba. Lumapit kay Sumoyan, yumuko at nagsabi, kamahalan, magpatuloy tayo sa paghihintay sa inn. Tumingin si Sumoyan kay Jingba, pagkatapos ay kay Jingzi, umiling at ngumiti ng mapait, medyo nakakaawa para kay Jingba. Nakilala mo na ang iyong kalaban sa pagkakataong ito. Kung ikaw ay naghahambing ng mga salita, 10 sa inyong pinagsama ay hindi makakatalo sa isang Jingzi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mabangis na tao na may magandang relasyon sa hari ng mga troll, si Yu Sheng, at maaari pang i-troll si Bai Qingyuan, ang Gang Master. Kung ikukumpara sa kanyang bibig, siya ay lubos na mababa kay Jingzi. Nang umakyat sina Jingzi, Sumoyan at ang iba pa, sa wakas ay bumalik si Jingba sa kanyang katinoan, paano ako pinagalitan ng isang mababang opisyal mula sa ika-5 ranggo? Ang mahalaga ay hindi man lang niya ito mapag-alitan. Dahil kung pinabulaanan niya ang pananaw ni Jingzi, hindi ba talaga siya magiging isang taong mababa ang tingin sa prinsipe? Hindi siya maglalakas loob na magsuot ng sombrero na ito. Pinagalitan niya si Jingzi ng ilang salita sa kanyang puso at pinalayo ang mga tao. Bumalik sa itaas, nag-aalalang sinabi ni Sumoyan, President Jing, okay lang ba ito? Masasaktan ba nito si Prinsipe Jin? Your Highness, no. Kung didiretso ka, ipapahiya mo talaga ang sarili mo. Bow to Prince Jin. Umiling si Jingzi at nakangiting sinabi, at kung tama ang hula ko, hanggat hindi tanga si Prinsipe Jin, tiyak na pupunta siya rito ng personal.
Hindi lang siya pupunta, hihingi din siya ng tawad sa kanyang kamahalan. Si Jin Wang ay tiyak na hindi tanga. Kaya makalipas ang halos isang kapat ng isang oras, muling kumatok ang pinto ni Su Moyan. Nagpunta si Jingzi upang buksan ang pinto at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit at medyo kamukha ni Andy na nakatayo sa labas ng pinto. Gayunpaman, siya ay mas bata kay Andy, at ang kanyang mga mata ay higit na malikot. Nabunyag na ang pagkakakilanlan ng taong ito, siya si King Jin. Nang tumingin si Jingzi kay King Jin, tumingin din si King Jin sa kanya. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabi, ito ay dapat na anak ng isang matandang kaibigan, si Pangulong Jing Shejing, tama ba? Nakilala ko na si King Jin dati. Labis na inggit ang kalaban nang magkita sila. Nagtatawanan at nagbibiruan silang dalawa sa labas, pero nag-cross-dressing na sila sa kanilang mga puso. Kapag nakikita kita, naiisip ko si Wen Mao noong bata pa siya. Nakaramdam ako ng nostalgic. Noong nasa Jingzhou ako, napakaganda ng relasyon ko sa iyong ama. Kumusta ang kalusugan ng iyong ama ngayon? Tumingin si Jingzi sa kanya saglit at hinangaan siya sa pagiging kalmado sa kabila ng pagsasabi ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban sa harap ng kanyang mukha. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Sa pag-iisip muli tungkol sa may diferensya sa pag-iisip na si Xu Jinping, nag-alinlangan pa siya kung may nanloko kay King Jin. Paumanhin, King Jin, ngunit ang aking ama ay namatay sa sakit 3 taon na ang nakakaraan. Nako, sayang naman. Nagpatuloy si Haring Jin, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi, ngunit ang iyong ama ay buhay at nakikita na maaari kang pumunta sa Jingxi upang makita ka. Mas gaan ang pakiramdam ng haring ito, tama ba? Haha, at narinig ka ng haring ito mula sa sulat ni Jinping, mabuti naman. Ako. Naiinis ka sa harap mo, pero hindi mo kayang lumaban, ang level ni King Jin ay nakikita. Ngunit hindi sanay si Jingzi sa kanyang mga pagkukulang. Narinig din ni Xiaoguan ang tungkol kay Prince Jin mula kay Shizi. Oh! Dapat malaman ni Prince Jin na may magandang relasyon sina Xiaoguan at Shizi, tama ba? Ang mga espiritong dinala ni Shizi pabalik mula sa Jingzhou noong nakaraan ay mula sa Xiaoguan. Makuha. Ito. At noong nasa Jingzhou siya, gustong magnegosyo ni Shizi, ngunit hinimok siya ni Xiaoguan na sumuko dahil nag-aalala siya sa ito. Kailangan kong magpasalamat ng marami. Maliit na bagay lang, Prince Jin. Hindi mo kailangang maging magalang. Nakangiti silang dalawa at nag-uusap, ngunit ang mga tao sa paligid nila ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na stress. Kapag may oras ako, makikipag-chat ako kay President Jing. Pagkatapos magsalita ni Haring Jin, lumapit siya kay Su Moyan at yumuko. Nakilala ko ang kanyang kamahalan ng Crown Prince. Mabilis na sumagot si Su Moyan, kamahalan hindi na kailangang maging magalang, ipagpatuloy mo lang ang pagtawag sa iyong sarili bilang tiyuhin at pamangkin. Tumayo si Haring Jin at saka nakangiting sinabi, masyadong maraming sekta ang dumarating sa Jingxi nitong mga nakaraang araw, at napakaraming bagay sa bahay, kaya hindi na kailangan ng antala. Galit. Tito, masyado kang nag-aalala. Nang matapos ang pagbabati nilang dalawa ay umalis na ang grupo sa inn. Umabot ng humigit kumulang isang kapat ng isang oras upang makarating mula sa inn patungo sa mansyon ni Prince Jin sakay ng karwahe, dahil ang mansyon ni Prince Jin ay hindi matatagpuan sa gitna ng Jingxi City, ngunit sa medyo malayong hilagang kanlurang sulok, napakalapit sa Changsheng Mountain. Ang dahilan kung bakit niya napiling manirahan dito ay dahil masyadong malaki ang Jin Palace. Sa pagtingin pa lamang sa haba ng isang pader ng pangunahing pasukan, ito ay ilang beses na mas mahaba kaysa sa East Palace, hindi banggitin ang lugar. Walang ganoong kalaking lugar para sa kanya sa gitna ng lungsod. Magtayo ng palasyo. Pagkababa ng sasakyan, sinabi ni Jingzi kay Su Moyan, kamahalan, tingnan mo kung gaano kalaki ang palasyong ito ni Prinsipe Jin. Mas malaki ito kaysa sa East Palace. Tila walang pakialam sa sinabi niya, ngunit walang sumagot pagkatapos niyang magsalita. Tumawa si Haring Jin, haha, ang Jingzhou ay ang kabisera ng emperador, at ang lupa ay mas mahalaga kaysa sa ginto, kaya natural na hindi natin masisira ang lupa. Iba ang sitwasyon sa Jingxi. Ang lupain sa paanan ng mansyon ni Prince Jin ay orihinal na tiwangwang, kaya walang masama sa pagtatayo nito ng mas malaki. Haha, Prince Jin, huwag kang kabahan. Hindi ko pa nakita ang mundo. Casual ko lang nasabi nang makakita ako ng ganito kalaking palasyo. Talagang hindi ko akalain na gustong makipagkompetensya ni Prinsipe Jin sa prinsipe. Natahimik ang isang grupo ng mga tao. Nilingaw ni Haring Jin si Jingzi, tila naramdaman ng puot at takot ni Xu Jinping sa kanyang sulat. Ngumisi siya ay talagang isang kawili-wiling tao. Tama na. Makakapagpapahinga na si Wen Mao nang may anak na siya. Natahimik si Jingzi sa pagbanggit ng patay na si Jing Wen Mao. Nang makita ito ni Haring Jin, natawa siya sa sarili, at saka naglakad patungo sa mansyon, ngunit medyo nanghihina ang kanyang mga paa at siya ay nakapikit. Tila iyon ang pinsalang natitira matapos siyang saksakin ni Luli ng isang espada. Hanggat pailay pa ang paa na ito, may isip niya ang pamilya nila Jing kapag naglalakad siya. Sa makatuwid, ang puot ay hindi maaalis. Sa unang round, ito ay isang tabla.
Sa pamumuno ni Haring Jin, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa palasyo. Nang maglaon, inayos ang tirahan para sa kanila. Sinadya man o hindi, sina Sumoyan at Feng Lianro ay inayos sa isang malayang bahay sa palasyo. Maging si Han ay inayos na manirahan sa kanila, habang si Jingzi ay inayos ng mag-isa sa isang pakpak na malayo sa kanila. Gitna. Ang ibinigay na dahilan ni Haring Jin ay walang silid. Napakalaking palasyo. Nakakahiya naman na makaisip si King Jin ng ganyang katangahang palusot. Si Han ay orihinal na hindi sumang-ayon at nais na manirahan kasama si Jingzi, ngunit tumanggi siya. Sa katunayan, walang pakialam si Jingzi. Kung dito siya nakatira, Mr. Jin, don't you dare to hurt him again. Pagkatapos mag-impake, lumabas si Jingzi ng silid at naghanda upang salubungin si Sumoyan at ang iba pa. Tumigil ka. Habang naglalakad sa promenade sa tabi ng lawa, isang malinaw na boses ng babae ang biglang narinig mula sa likuran. Lumingon si Jingzi at nakita ang isang maliit na loli na nakatayo doon na may letigo sa kanyang kamay. Nakasuot siya ng maapoy na pulang sutlan na damit na may napakababang neckline. Marahil dahil tumatakbo siya, nakataas ang bandana sa kanyang leeg, at nagbabadya ang mga bangin sa pagitan ng puting nyebe. Ang kanyang mukha ay parang hibiscus, at ang kanyang mga kilay ay parang willow. Siya ay talagang bata at napakalaki. Alam mo, maagang taglamig ngayon, lalo na ang panahon sa kanlurang Jingxi ay mas malamig kaysa sa Jingzhou. Gustong-gusto ni Jingzi na umakyat at tulungan siyang iangat ang kanyang kwelyo, at tanungin siya muli, hindi ba malamig ang aking nakababatang kapatid na babae? Ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, little sister, tinawag mo ba ako? Nang marinig ang salitang, little sister, ang maliit na kilay ng maliit na loli ay kumunat ang noo, na parabang sila ay mapilipit sa isang lubad, at napansin niya ang hitsura sa mga mata ni Jingzi. Mariin niyang tinitigan ang dibdib nito at mabilis na tinakpan ito ng scarf sa leeg. Galit ang ekspresyon niya, ngunit hindi na siya nagsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay at dumating ang letigo. Ang mga babaeng mahilig humawak ng letigo ay palaging magkakaroon ng swerte. Sa makatuwid, ang paghagupit na ito ay napakapatas at walang kinikilingan, na bumabagsak sa ulo ni Jingzi kung hindi siya nagtago. Siyempre, hindi tanga si Jingzi. Sa makatuwid, nang mabaigo ang letigo, ibinuko ng maliit na loli ang kanyang bibig at tinitigan si Jingzi nang hindi makapaniwala. Alam mo ba ang martial arts? Okay lang. Ang pangunahing dahilan ay hindi ka makahawak ng letigo. Ikaw. Nagalit ang maliit na si Lolita at nagpatuloy sa pagsasayaw habang hawak ang mahabang letigo, na sinundan ng isa pang tunog ng pap-pap-pap. Habang binibilasan niya ang paggalaw ng kanyang mga kamay, ang bandana sa kanyang leeg ay hindi maiwasang tumagilid muli, at ang puting nyebe ay humiwalay sa mga pagpigil nito at nagsimulang matalo ng walang prinsipyo. Nagtago at nanood si Jingzi, medyo nasasabik. Mahirap ang talent show na ito. Hinampas siya ng maliit na loli ng mahabang panahon nang hindi man lang natamaan si Jingzi. Siya ay humihingal, at pagkatapos ay napansin niya na si Jingzi ay mukhang nasasabik at natahimik saglit. Nang makitang huminto siya, mabilis na sinabi ni Jingzi, munting kapatid na babae, huwag tumigil, magpatuloy, halika muli. Nang makita ito ng munting loli, malamig siyang ngumuso at iniligpit ang kanyang letigo. Tumakas, tumakas. Iniisip pa rin ni Jingzi kung sino ang maliit na lolita na ito, malamang na hindi siya anak ni Prinsipe Jin, dahil ang maliit na lolita ay mukhang 13 o 14 na taong gulang pa lamang. Naalala niyang nagtanong noon, ang bunsong anak ni Prinsipe Jin ay parang kasing edad niya. Umiling siya at hindi ito pinansin, nagpatuloy sa paglalakad sa tabi ng lawa upang hanapin si Sumoyan. Masarap ang pagkain sa mansion ni Prince Jin, at para sa grupo ng mga tao na gumagawa sa initong mga nakaraang araw, nagsaya sila. Kakatapos lang ng hapunan, dumating si King Jin. Pamangkin ni Emperor, sanay ka pa bang kumain? Nakangiting sinabi ni Sumoyan, bagaman ang tiyuhin ng emperador ay dumating sa Jingxi, ang chef sa bahay ay tila taga Jingzhou, tama ba? Ang pagkain niluluto niya ay likas na masarap. Tumango si King Jin at ngumiti, bueno, basta't sapat na ang ugali sa pagkain. Sa isang mainit na mukha, mahirap na iugnay siya sa imahe ng isang masamang tao na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Nga pala, Tito Huang, bakit hindi mo pa nakikita si Xiao Xiao? Xiao Xiao, napakakulit mo ngayon. Hindi ko pa siya nakikita simula kaninang umaga. Kapag nakita ko iyon, talagang sasabihin ko sa kanya na puntahan niya ang pamangkin ng emperador. Sumoyan pagkatapos marinig ito, ngumiti siya at sinabing, ilang araw ko na siyang hindi nakikita, pero miss ko na siya. Nang sabihin niya ito, ang mga mata ni Sumoyan ay nagpakita ng pinakatunay at masayang ngiti, tulad noong pinag-uusapan niya si Sumochen. Ang unang naisip ni Jingzi na katabi niya ay ang maliit na lolita na naka-red dress na may, mukhang bata, at, explosive X. Damn it, hindi naman talaga siya anak ni Prince Jin, diba? Masyadong katawa-tawa. Malaki talaga ang pagkakaiba ng itsura ng anak na lalaki at babae. Ang isa ay isang maliit na sisni, at ang isa ay isang malaking itim na baboy. Imposibleng hindi maging berde. Sa oras na ito, bigla siyang nakaisip ng isang partikular na masasamang ideya, at siya ay nagpupumilit sa kanyang puso, dapat ba akong maging maitim at malazwa?
Sa oras na ito, muling sinabi ni Haring Jin, kamahalan, pamangkin, mangyaring magpahinga pagkatapos kumain. Hindi ka ba pupunta sa Jingxi sa oras na ito para sa kompetisyon ng martial arts? Sinulyapan niya si Jingzi, narinig ko na gusto pa rin ni Pangulong Jing na makapanayam ang apat na pangunahing sekta. Sakto, natanggap ko ang balita na darating ang Waxian Pavilion sa loob ng mahigit kalahating oras. Ngayong gabi, nagdaos ako ng piging sa palasyo at inanyayahan ang mga pinuno ng apat na pangunahing sekta na pumunta. President Jing, mangyaring sumama sa amin. Nagkataon na ipapakilala kita sa mga pinuno ng apat na pangunahing sekta. Pagmamalaki ni King Jin. Kabanata 510 Su Xiaoxiao, unang update. Nang marinig ito, hindi pumayag si Sumoyan, sa halip ay tumingin muna kay Jingzi. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng malapit na pakikipag-ugnay sa apat na sekta sa parehong oras, at hindi ito sa isang martial arts tournament, kaya natural na hindi mo ito maaaring palampasin. Direktang tumanggaw si Jingzi nang hindi man lang ito iniisip. Nang makita ito ni Sumoyan, ngumiti siya at sinabing, okay, kung gayon si Tio Lao na ang mag-aayos nito. Ang mga kilos nilang dalawa ay ngayon lang nahulog sa mga mata ni Haring Jin, at ang kanyang puso ay puno ng pagtataka. Siya ay nagmula sa Xu Jinping ay nakarinig ng tungkol kay Jingzi ng maraming beses sa kanyang mga sulat, ngunit hindi niya ito sineseryoso kahit na siya ay anak ng kanyang kaaway. Sa yugtong ito, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay hindi paghihiganti, kaya wala siyang pakialam dito at iniisip na lang niya na katulad siya ni Xu Jinping, isang galit na binata. Ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang kaso. Matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan kay Jingzi, pero ramdam na ramdam ko ang tigas ng ulo at talas ng kanyang mga buto. Ang pagpapadala sa kanya sa Jingxi sa pagkakataong ito ay sapat na upang ipakita na binibigyang halaga siya ni Emperor An. Ngayon kahit na ang prinsipe ay sumusunod sa kanyang mga salita, at nararamdaman ni Haring Jin na hinahamak niya siya. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa kanyang puso. Kung siya ay natatakot, hindi niya ipapakilala sa kanila ang apat na pangunahing sekta sa oras na ito. Dapat mong malaman na ang mga orihinal na opisyal ng korte ay hindi makapasok sa apat na malalaking sekta kahit na piniga ang kanilang mga ulo, lalo na ang kilalanin ang mga pinuno ng apat na pangunahing sekta. Matagal na siyang naghahanda, at hindi niya sisirain ang kanyang plano dahil lang sa ilang tao ang dumarating. Hayaan silang makita ito ng kanilang sariling mga mata at lalabas na nasa itaas sila. Gayunpaman, may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya ngayon. Kaya't ngumiti siya at sinabi, kung ganoon, dapat magpahinga muna ang pamangkin ng emperador. Pagdating ng apat na sekta, magpapadala sila ng mag-iimbita sa iyo. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Jingzi, President Jing, mangyaring bumalik at magpahinga sandali. Tumingin si Jingzi sa kanya, tumango at naglakad palabas, huminto sa isang guwang na tulay na bato. Bakit tumigil si President Jing? Hintayin mo si King Jin. Hintayin mo ako. Posible bang walang masabi si Haring Jin sa nasasakupan? Kalmadong nagkatinginan ang dalawa, at unang ngumiti si King Jin. Sinabi niya ng malakas, hindi ako makapaniwala, hindi talaga ako makapaniwala na si President Jing ay napakatalino at napakagandang tao. Pagkasabi nito, pinaalis niya ang lahat ng mga alipin. Nang dalawa na lang ang natitira sa tulay na bato, biglang nagbago ang ekspresyon ni Haring Jin, President Jing, kaming mga Ming ay hindi nagsasabi ng sikreto. Nasaan ang panlunas sa self-explosion pill na ibinigay mo kay Jinping? Ngumisi si Jingzi, persimmon siguradong sinabi mo kay King Jin na wala sa akin ang antidote. Kapag nakabalik ako ng ligtas, natural na ibibigay ang antidote kay Xiangze. Natatakot ka ba sa akin? 2 beses kang nagpadala ng mga tao para patayin ako. Hindi ako tanga. Natatakot ka ba? Saglit na tiningnan ni King Jin si Jingzi at tumawa, okay, cool. Kung ganoon, hindi na kita pipilitin. Si Jinping lang ang nagpadala ng taong pumatay sa iyo. Naniniwala ako na pagkatapos ng insidenteng ito, may mapupulot siyang aral. Pero kapag bumalik si President Jing sa Jingzhou, mas mabuting tuparin niya ang kanyang pangako, kung hindi, haha. Natapos magsalita si Haring Jin, napayuko siya. Pagtingin sa kanyang likuran, napangisi si Jingzi, sana matupad mo ang iyong pangako sa susunod, dahil ang gagawin ko ay magdudulot sa iyo ng pagdurugo sa utak. Sabi nga sa kasabihan, kapag busog at mainit-init, iisipin mo. Bumalik si Jingzi sa kwarto at humiga sa kama, at nakatulog. Sa panaginip, sina Zhu Xining, Wang Yingqiu, Liu Jinghong. Lahat ng babae lumapit sa kanya, napakasigla. Nang maglaon, naging sila Yu Xiangrong, Su Mochen, at Zhang Xiaoyu, na nagpasilaw kay Jingzi. Nang lumapit si Qingqiu sa kanya, hindi napigilan ni Jingzi na iunat ang kanyang kamay upang hawakan ito, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang mabilis na tunog ng pa, at nang lumingon siya, nawala si Qingqiu. Itinaas ni Qiu Chenchen ang Yuli Sword, na lumalaban sa malamig na liwanag, at naglakad patungo sa kanya. Natakot si Jingzi at nagising. Noon ko lang napagtanto na ang tunog ng pop, ay hindi sa panaginip, ngunit sa totoo lang, may kumakatok sa labas ng bahay. Bigla akong nakaramdam ng konting galit. Sino ang gumagawa niyan sa sikat ng araw?
Pagkababa ng kama, medyo malabo pa rin ang ulo, naglakad siya para buksan ang pinto. Nakarinig siya ng kalabog, at bago pa siya makapag-react ay basa na ang buong katawan niya. Sa isang iglap, tuluyan na siyang nagising. Dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang buhok, at nang iangat niya ang kanyang mga mata, nakita niya na ang maliit na loli ay nagbago sa isang konserbatibong plain na damit at buong pagmamalaki na nakatayo sa labas ng pinto, hawak pa rin ang mahabang letigo sa kanyang kamay at isang bakanteng palanggana sa kanyang paanan. Walang duda na binasa siya nito gamit ang palanggana na ito. May sakit ka ba? Ikaw lang ang may sakit. Ngumisi si Little Loli, how dare you call me little sister? You deserve it. Hindi ako mas bata sa iyo. Just for the sake of saying, little sister, ganito galit. Tsaka bukod sa malaki siya doon, maliit pa siya sa laki at hitsura. Ang sakit talaga. Go now. Magagalit ako mamaya, pero hindi ko maipapangako na wala akong gagawin sa'yo. Malamig na sabi ni Jingzi, at isasara na sana ang pinto. Ikaw lang. Haha. Kinurot ng maliit na loli ang kanyang baywang gamit ang dalawang kamay at ngumisi, akala ko dati marunong ka ng martial arts, kung anong sekta ka, pero hindi ko akalain na isa ka palang maliit na civil servant mula sa 5th rank, nagpapanggap na prinsesa. Ano? Prinsesa? Mukhang siya ay talagang, maliit, gaya ng sinabi ni Sumoyan. Ang dahilan kung bakit siya tumakas ngayon lang ay dahil akala niya ay disipulo siya ng 4 na pangunahing sekta. Ngayong alam na niya ang totoo, hindi na siya natatakot sa kanya. Prinsesa, mangyaring huwag mong maliitin ang mga lingkod bayan. Napakasakit ng pananakit ng isang lingkod bayan. Natigilan si Su Xiaoxiao saglit at sinabing may pagkadismaya, ang mga hanggal ay nagsasalita tungkol sa mga panaginip. Hindi nagalit si Jingzi, kapatid mo ang prinsipe ng Jin, tama ba? Walang sinabi si Su Xiaoxiao, ngunit tumango pa rin na may mapagbantay na ekspresyon. Maaari mong tanungin siya kapag may oras ka, at sasabihin niya sa iyo. Bakit? Kasi, masakit kapag sinaktan ko siya. Habang tulala si Su Xiaoxiao, magpapalit na sana ng damit si Jingzi. Lumapit siya para isara ang pinto. Asshole! Nag-react si Su Xiaoxiao at nagalit. Kahit magsinungaling ka sa akin, naglakas loob ka pa ring linlangan ang kapatid ko bagamat kinasusuklaman niya ito, hindi mo masasabi iyon. Sa sinabi niyang iyon ay muli niyang inihampas ang mahabang letigo sa kanyang kamay. Ang swerte mong nakatakas minsan, pero ngayong sobrang lapit mo na, hindi ka na maswerte, di ba? Ang mahabang letigo ay lumipad palabas, at walang malinaw na, snap, na tunog na parang tumama sa isang tao. Sa halip, nahuli ito ni Jingzi. Binabalaan kita muli. Bagamat hindi ako pumapatol sa mga babae, kung itulak mo ako ng gusto, hindi ko magagarantiya na hindi ako gagamit ng karahasan. Pagkasabi noon ay ibinato niya pabalik ang mahabang letigo. Si Su Xiaoxiao ay sumuray-suray at muntik nang mapaupo sa lupa dahil malakas siyang umatras at marahas na itinapon ni Jingzi. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang dagandong, muling inilipat ni Su Xiaoxiao ang mahabang letigo. Muli, nagalit din si Jingzi. Hinawakan niya ang mahabang letigo at hinailan ng malakas. Si Su Xiaoxiao, kasama ang tao at ang letigo, ay hinailan niya at direktang nahulog sa kanyang mga bisig. Sa susunod na sandali, binuhat niya si Su Xiaoxiao sa baywang, sinipa ang pinto, dumiretso sa inner room ng private room, at pagkatapos ay inihagis ng husto sa kama ang parang bata na si Loli. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.